Ang pinakamalaking kwento ng Geopolitika 2026 ay nangyari noong nakaraang linggo. Dahil ang Canada, ang pinakamalaki at pinakamahalagang kaalyado ng Estados Unidos, ay biglang gumawa ng dramatikong paglayo mula sa United States at ngayon ay lumilipat na sa China para sa mas maliwanag na kinabukasan. Si punong ministro ng Canada na si Mark Carney ay bumisita sa Beijing ngayong linggo. Unang pagbisita ng Canadian punong ministro sa China matapos halos isang dekada. Isang matapang na hakbang ito para sa mga Canadian. Nag-alab ang social media nitong linggo dahil maraming Amerikano ang nabigla sa desisyon ng Canada na lumipat sa China. Kung akala mong nagbabluff lang ang Canada, pakinggan mo ang sinabi ngayong linggo ni Kalihim Anita Anad ng Ugnayang Panlabas ng Canada. Dapat naming dagdagan ang mga trading partner at pataasin ng 50% ang non-United States trade sa loob ng 10 taon. Hindi ito Canada na nag-iingat sa United States kundi isang estratehikong pagbabago ng direksyon. Pero si punong ministro Mark Carney ay nagbigay ng isang simple pero malalim na pahayag na tapat na nagpapaliwanag sa buong sitwasyong ito sa pinakasimpleng paraan. Tinatanggap natin ng mundo kung ano ito, hindi kung ano ang gusto natin. Mukhang simple ito, pero dito mo malalaman ang lahat tungkol sa desisyon ng Canada na lumapit sa China. Sa perpektong mundo, parang magkapatid ang United States at Canada at may aktibong kalakalan. Ganito ang nais ng mga Canadian. 9 na buwan na ang nakalipas ng simulan ni Trump ang digmaang pangkalakalan laban sa mundo, pati Canada. Maraming industriya sa Canada tulad ng bakal, aluminyo, sasakyan, kahoy at tanso ang tinamaan ng mataas na taripa mula sa United States. Ang mga taripa at pandaigdigang kaguluhan ay isa sa mga pangunahing dahilan. Ang halaga ng mga ari-arian tulad ng United States dollar ay bumaba at ang presyo ng ginto ay biglang tumaas nitong nakaraang 12 buwan. Pero sa halip na makipagtulungan sa Canada, ang pinakamahalagang trade partner ng Estados Unidos, nagbanta si Trump na aakuin ang bansa at pabirong tinawag itong ika-51 estado. Nagsimulang i-boycott ng mga Canadian ang pagbiyahe papuntang United States inalis sa mga tindahan ng American na alak at pinalitan ng mga lokal na tatak mula Canada. At hindi na kailangang sabihin pa, bumagsak sa pinakamababa ang reputasyon ng Estados Unidos at pananaw ng mga Canadian kay Trump sa Canada, pagsapit ng 2025. Dito papasok ang pangalawang sinabi ni Carney. Dahil tinanggap na ng mga Canadian ang mundo kung ano ito. Kilala na ang Estados Unidos sa ilalim ni Trump bilang hindi maaasahang katuwang sa kalakalan sa hinaharap. Ang isang paghahambing na ibibigay ko sa inyo tungkol sa Estados Unidos, ang ating relasyon, hindi ito sikreto, ay mas maraming aspeto, mas malalim at mas malawak kaysa sa relasyon natin sa China. Pero pagdating sa ating relasyon, umunlad ito nitong mga nakaraang buwan kasama ang China. Mas predictable ito at kita mo agad ang resulta. Hindi maiisip ang pahayag ng punong ministro ng Canada noong isang taon. Pero mahirap sisihin ang pagtawag sa China na mas predictable at maaasahang trading partner. Si Trump ay 6 na beses nagpatupad ng stop, exemption at pagbabago ng taripa policy sa Canada nitong nakaraang taon. Ang pabago-bagong taripa ay nagpapahirap sa mga industriya ng Canada na makipagnegosyo sa United States. Walang negosyanteng leader ang makakapagplano ng maaga dahil araw-araw, nakadepende ka sa emosyon ng United States President. Sa kanyang pagsisikap na sakupin ang Greenland, muling nagpatupad si Trump ng mga taripa laban sa kanyang mga kaalyado sa Europa. Ngayon, may 8 bansa sa Europa ang nahaharap sa mga taripa bilang parusa, upang pilitin silang pumayag at hayaan ng Estados Unidos na makuha ang Greenland. Noong nakaraang linggo, ibinahagi ko ang tweet na ito mula kay Michael McFaul, isang dating embahador ng United States na sumulat, kung patuloy nakikilos si Trump na parang leader ng isang imperialistang pasaway na estado, mas maraming bansa ang kakampi sa China na makikitang mas makatuwiran, mapayapa, at sumusunod sa patakaran bilang dakilang kapangyarihan. Natupad ang tweet ng embahador dahil ang paglipat ng Canada sa China ay malaki at may global na epekto. Pero para sa United States, baka simula pa lang ito ng mas malaking problema. Ang Financial Times ang naglabas ng balitang ito na pinamagatang pinapamahal ni Trump ang China sa buong mundo. Dati, tagumpay ng Amerika ay tagumpay din ng ibang bansa. Pero ngayon, kalaban na ang United States at huwaran ng Beijing. Tumpak nitong inilalarawan ang sitwasyon sa Canada at dapat ikabahala ng mga Amerikano dahil suportado ito ng datos at ebidensya. Huwag muna kayong maniwala sa akin. Basahin natin ang ulat ng European Council on Foreign Relations na paano ginagawang dakila muli ni Trump ang China at ano ang ibig sabihin nito para sa Europa. Ngayon, karamihan ng mga bansa ay may ibang pananaw sa Estados Unidos at China. Nang tanungin ng mga mamamayan, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng mas malaki o mas maliit na impluwensya ang China sa buong mundo sa susunod na dekada? Lahat ng bansa ay sumagot na lalaki pa ang impluwensya ng China.
Kahit 54% ng Amerikano naniniwalang lalakas pa ang Beijing. Nang tanungin ng, ano ang palagay mo tungkol sa China? Ang karamihan ng mga bansa, kabilang ang 51% ng mga mamamayan ng United States, ay naniniwalang ang China ay isang kaalyado o pinagkakatiwalaang katuwang na dapat nating makipagtulungan sa estratehikong paraan. Pero narito ang tunay na nakakagulat na resulta ng survey na ito. Dahil, tingnan mo kung paano na tinitingnan ng mundo ang Estados Unidos ngayon. Ang parehong mga bansa ay tinanong kung nararamdaman nilang kaalyado nila ang United States sa kanilang bansa. Bukod sa India, lahat ng bansa ay mas mababa ang tingin sa United States. Ngayon, 16% ng Europeo at 25% ng United Kingdom ang itinuturing na kaalyado ang United States. Kapag tinanong mo ang mga tao kung mabuti o masama para sa United States ang pagkahalal kay Donald Trump, negatibo ang sagot ng lahat ng bansa na nagpapakita ng pagbagsak ng kasikatan ni Donald Trump sa buong mundo. Kamangha-mangha ang survey na ito dahil ginawa pa ito noong Nobyembre 2025 bago pa ang pananakop sa Venezuela at bantang aneksasyon sa Greenland. Ni Donald Trump niyanig ang mundo, pero nahuhumaling naman ito sa China. Sabi ni Esteban Myler, tagapayo ni Donald Trump sa seguridad, ang tema ng patakarang panlabas ni Trump sa 2026 ay kolonyalismo at ekspansyonismo, lakas ang umiiral na batas. At ang Estados Unidos ay kukuha ng mga bagong teritoryo, aakuin ang anumang gusto nito, kukontrolin ang buong kanlurang hemispero at lilikha ng bagong kaayusan sa mundo. Ngunit tiyak na ang pananaw na ito ay hindi tugma sa mga pinahahalagahan ng mga taga-Canada. At para magkaroon ng perspektiba tungkol dito, pakinggan lang natin ang mga salita ni Stephen Harper, na kilalang kilala bilang pinaka-pro-Amerikanong punong ministro sa kasaysayan ng Canada. Ito ay panawagan para magising ang bansa at palawakin ang pamilya ng ating inaangkat na produkto. Alam mo, kaya nga tayo pumirma ng mga kasunduan sa kalakalan. Sa buong mundo, Europa, Asia, Pasipiko, Amerika, at ang Canada ay naging bahagi nito. Sa totoo lang, walang laban sa United States kahit walang sigalot, ang Canada ay naging, kung gagamitin ang business term, at ako'y nasa investment business na ngayon. Sobra ang pagtutok natin sa Estados Unidos bilang bansa at wala namang dahilan doon. Hindi sapat na magkalapit lang ang lokasyon natin para umasa tayo sa iisang merkado, lalo na't nagdudulot ito ng hindi maganda. Mahalaga ang clip na ito ni Stephen Harper para maunawaan ang pagbabago ng direksyon ng Canada mula sa Estados Unidos. Si Stephen Harper ay punong ministro ng Canada mula 2000 at 2015 at namuno sa isa sa pinakamauunlad na panahon ng ekonomiya ng bansa. Naging napakalakas ng ekonomiya kaya umabot pa ang halaga ng dolyar ng Canada sa kapantay ng dolyar ng United States noong Setyembre 2007 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngayon, ang pangunahing dahilan kung bakit umunlad ang ekonomiya ni Harper ay dahil sa mas malapit at mas malalim na relasyon sa China. Pinalawak ni Harper ang kalakalan sa China. Maraming industriya sa Canada, gaya ng aluminyo at kahoy, ay lumaki ang kita dahil naibenta ng mga Canadian ang produkto nila sa mabilis na umuunlad na ekonomiya ng China. Sa totoo lang, ang anunsyo ng Canada ng bagong pokus sa China ay hindi bago. Ito ay muling pagbuhay lang ng dating layunin ng patakarang panlabas. Kapansin-pansin na malaking nawalang pagkakataon ito para sa Estados Unidos dahil laging tapat ang Canada sa interes ng United States. Tandaan, ang Canada ang umaresto kay Meng Wanzhou ng China, anak ng Chief Executive Officer ng Huawei para sa United States. Sa unang termino ni Donald Trump bilang United States President, si Meng Wanzhou ay halos 3 taon sa house arrest sa Canada na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Canada at China. Lahat ito para sa kapakinabangan ng Estados Unidos. Talagang hindi ka makakahanap ng mas mabuti at mas maaasahang kaalyado kaysa sa Canada. Ngunit ipinahiwatig ni Trump sa buong mundo na ang kanyang America First na polisiya ay talagang nangangahulugang Amerika lang at hindi lang Canada ang bansang gumagawa ng mga bagong hakbang dahil dito. Kakipirma lang ng European Union ng isa sa pinakamalalaking kasunduan sa malayang kalakalan sa mundo kasama ang 2 pinakamalalaking ekonomiya sa South America, ang Brazil at Argentina, pati na rin ang Paraguay at Uruguay. 25 taon ginawa ang kasunduang ito, pero bumilis ang pag-apruba dahil sa bagong patakarang panlabas ni Donald Trump. Nagkasundo ang Europa at China sa presyo para muling makapasok ang electric vehicle ng China sa European Union. Nabuo ang kasunduang ito dahil sa digmaang pangkalakalan ni Donald Trump. Ang bagong kasunduan sa kalakalan ng Canada at China ang may pinakamalaking epekto dahil palaging itinuturing ang Canada na nakababatang kapatid ng Estados Unidos. Binabago ng bagong kasunduan ang pamilihan sa Hilagang Amerika sa pamamagitan ng pagbawas ng taripa sa dekuryenteng sasakyan at langis ng kanola.
lalago ang kalakalan ng ilang bilyong dolyar kada taon sa pagitan ng dalawang bansa at ipakikilala ang mga dekuryenteng sasakyan mula China sa Hilagang Amerika. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos lang ang tanging bansa sa mundo na hindi nag-aangkat ng mga dekuryenteng sasakyan mula China. Pero papayagan na ngayon ng Canada ang pagpasok ng 49,000 dekuryenteng sasakyan mula China sa bansa, na kumakatawan sa 25% ng kabuuang pamilihan ng sasakyan sa Canada. Sa taripang 61% mula sa dating 100% na ipinataw ni Justin Trudeau sa dekuryenteng sasakyang galing China noong 2024, mabilis na nagbabago ang mundo pagdating ng 2026. Mahalaga pala ang Alaska kay Trump. Sa katunayan, naglabas agad si Trump ng isang executive order sa unang araw ng kanyang pagkapangulo na tinawag na pagpapalaya sa natatanging potensyal ng yaman ng Alaska. Naglabas ang administrasyon ng ikalawang executive order na tinawag na agarang mga hakbang para palakihin ang produksyon ng mineral ng Amerika. Inatasan ng executive order ang mga ahensya ng gobyerno na pabilisin ang lokal na produksyon ng mineral tulad ng tanso at ginto. Pagkatapos, noong Oktubre 2025, may nangyaring isang bagay na nagpadala ng malakas na senyales sa merkado. Inaprubahan ng administrasyon ang Ambler Road Project, isang malaking infrastruktura na idinisenyo upang buksan ang akses sa mahahalagang yamang mineral sa Hilagang Alaska. Ngayon, ang Whistler Project ay matatagpuan sa timog-gitnang bahagi ng Alaska, kaya hindi direktang naaapektuhan nito ang proyekto. Pero hindi iyon ang punto. Ang pag-apruba ay nagpadala ng malinaw na mensahe. Bukas ang Alaska sa negosyo at pinag-uusapan ulit ang pagdevelop ng likas na yaman, suportado ng federal at estado na polisiya. Si Gobernador Mike Dunleavy ng Alaska ay aktibong sumusuporta sa ekonomiya at infrastruktura para sa pagmimina at bumisita na rin sa Whistler Project. Noong 2025, binisita ng delegasyon ng Alaska sa Washington ang proyekto, kasama sina Senador Lisa Murkowski at kinatawan Nick Begich. Ang pagtataya ng yamang mineral ng Whistler Project ay tinatayang nasa 274 na milyong tonelada na may 0.68 gramo bawat tonelada. Katumbas ng ginto para sa 6.48 milyong onsa sa tinukoy na kategorya. Dagdag pa, 178 m tonelada na may 0.65 g bawat tonelada katumbas ng 4.16 m onsa ng ginto. Katumbas ng ginto na tinatayang kasama pa sa gold component ng pagtatayang ito ng yaman. May tanso at pilak din sa deposito na kamakailan ay isinama sa listahan ng mga kritikal na mineral na prioridad para sa eksplorasyon at pagdevelop ng Administrasyong Trump. Isa pang dahilan kung bakit ito nagiging interesante ay dahil kakaiba ang estruktura ng pagmamay-ari ng kumpanya. Tingnan mo ito. 78% ng outstanding shares ay hawak ng parent company. Isang shareholder ang may 78% ng shares at 45% naman ay hawak ng management at insider. Maraming catalyst ang sabay na nangyayari kaya napansin ko ang proyektong ito. Nasa cycle na rin tayo ng pagbaba ng interest rate ng Federal Reserve. Ang mga mahalagang at industrial na metal tulad ng ginto, tanso at pilak ay nagte-trade malapit sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Umuusad na ngayon ang mga pulisya sa federal at state level sa mas positibong direksyon. Dagdag pa, may mga bagong plano ang Alaska sa infrastruktura tulad ng West Susitna Access Project na magpapahusay sa konektibidad ng Whistle Project at Anchorage area. Mahalagang yugto ngayon ang ginagawa ng kumpanya. Sinimulan na ng United States Gold Mining ang kanilang trabaho. Ang paunang pagsusuri sa ekonomiya, Preliminary Economic Assessment o Preliminary Economic Assessment, ay maagang pag-aaral ng mga posibleng salik sa ekonomiya. At kahit pa ito ay paunang pagsusuri lamang, kapansin-pansin ang timing nito dahil sa kasalukuyang kalagayan ng merkado, kung saan ang ginto at tanso ay halos nasa pinakamataas na antas ng presyo.